Nandito sa akin ngayon yung pinakabago and pinakamura na Realme ngayong 2024, and this is the Realme Note 60. So guys, eto daw yung pinakasulit nila and palagi itong sold out sa TikTok. Napakadaming bumibili nito. Pero ang tanong, sulit nga ba talaga to? Baka naman ganda lang yung ambag. Well, titingnan natin yan lahat ngayon. Sasabihin ko sa inyo kung meron nga bang pangit dito, and sasabihin ko rin syempre kung ano yung maganda. So tara, full review natin to and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is GTN TV. Ngayon, pag-usapan naman natin etong phone ito. So, bago tayo magpaalam dito sa box, dapat yung malaman na yung laman nito is meron siyang charging cable, charging adapter, and case. Yun lang. Yung jelly case na mumurahin. Nag-yellow yun in the long run, kaya naman, kung bibili ka nito, mag-invest din kayo sa case para maganda. Now, let's start pagdating dito sa kanyang build quality. This phone has glass front, plastic back, and plastic frame. Klarong-klaro naman yun. Pagkahawak mo pa lang, alam mo na talaga kaagad na plastic yung likod and yung sides niya. Speaking of the side, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is meron siyang 3 slots. Yung dalawa ay para sa SIM card and yung isa naman ay para sa SD card. So, expandable pa po siya. Dito naman sa top ay wala tayong makikita. And dito naman sa likod guys, nakalagay yung kanyang dual camera. Para sa akin, maganda yung pagkakalagay nito. Hindi rin siya cheapy tingnan. Ang hindi ko lang masyadong nagustuhan dito is yung katabi ng camera is napaka-glossy. That is why dumidikit yung ating mga fingerprint and smudges dito. So, medyo dumihin yung side ng kanyang camera. Meron ding flash dito guys na napakaliit. So, hindi rin to masyadong maliwanag. But yes, yung importante dito is napakatibay na tong phone na to. Bakit? Pwede mo siyang itapon. So, yun yung mga patutsada ng mga brand ngayon. Nagpapatibayan sila ng smartphone. Ano bang tingin nila sa mga user? Pinagbabato lang yung mga cellphone, parang ayoko na, natalo na naman ako. Ganun ba yun? Ayoko na, wala na akong pera, kakascatter. Ganun ba yun? Now, kidding aside, of course, positive yun kapag merong magandang build quality. Yung hindi nabibend, tibay, drop and scratch resistant. Then, kaya naman kapag etong phone na to ang hawak mo, kahit walang case guys, hindi kayo mag-worry. So, 2 beses na yan! Bagay na bagay talaga to sa mga taong maiinit yung ulo. Yung tipong kahit yung napakalit na bad news lang, itatapon na kagad yung phone. Eto na yung para sa inyo. Pang Christmas gift. Ngayon guys, para sa mga hikers, mga adventurers, riders, will definitely a-approve kayo dito dahil nga meron siyang IP64 water and dust resistance. Yes, pagdating sa water guys, same lang sila ng IP54. Dahil nga yung unang number, meaning nun is para sa dusts or solids. Protection yon para doon. While yung second number naman is para sa liquids, katulad na lamang ng water, coffee, and marami pang iba. So, 4 lang yung protection niya doon. Pwedeng-pwede na to para sa mga riders dyan. Kahit na maulanan kayo guys, hindi kayo mag-worry with this phone. Hindi po siya masisira. Now, for its display naman guys, etong phone na to ay meron ng 6.74-inch IPS LCD display with 90Hz refresh rate, 720p HD+ resolution, and up to 516 nits of peak brightness. Also guys, this is protected with reinforced glass, kaya naman matibay po siya. So mapalikod, side, or even sa front, matibay etong phone na to. Wala na tayong pag-uusapan dyan. Okay? Yun na yun. Now, the good thing and the bad thing. Para sa akin, sa kanyang presyong 4,000 plus, okay na yung kanyang display. Smooth naman siya, maganda na rin yung kanyang quality. Pero kapag pag-uusapan natin overall, like kapag i-compare natin siya sa ibang brands, well guys, lugi to. Yung iba kasi meron ng 120Hz refresh rate, punch hole na rin. Eto guys, hindi pa. 90Hz lang, tapos teardrop notch display pa. So, the good thing here is niretain nila yung maganda sa Note 50, which is ganitong-ganito rin yun. Pero, the bad news is, mas nag-improve masyado yung iba't ibang mga brands. And even though this is good, this is not the best. But yes, kapag hindi naman talaga masyadong big deal sa inyo yung hindi punch hole display, well, definitely mag-enjoy ka na with this phone. Hindi naman malaki yung kanyang mga bezels. Dito lang sa baba, medyo. Kapag kaya may mag Facebook, social media, manood ng mga movies, well definitely wala na kayong problema
dito sa phone na to. Okay na to guys for its price. Sadyang meron lang talagang mas okay sa ibang brands. Now, let's talk about its processor or performance. Eto guys ay nag-run na ng Android 14 with Realme UI 5.0. Pagdating sa kanyang processor, eto guys ay merong Unisoc Tiger T612 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 man pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, specs-wise, walang nagbago dito compared sa Realme Note 50 and that's sad. Note 60 ka na eh. Dapat nag-improve ka. Kung hindi ka lang naman in-improve dito, dapat Realme Note 51 or pwede pa Note 55 para hindi masyadong malaki yung lundag, diba? But yes, as you can see here, nakakuha po siya ng 247,000 pagdating sa Antutu benchmark and di na bad yun. It's not bad. Kaso lang, parehas lang sila ng Realme Note 50 pero yon mas mura. 3K lang yon. Eto guys, halos 5K na. 4,000 plus. Which is kapag pag-iisipan talaga natin, mas sulit yun, diba? Now yun, ang isa sa mga pinakasulit na 3,000 pesos na sinabi ko. And legit talaga yan. Dito naman guys, medyo mahihirapan na siya. Dahil nga nagmahal siya, marami na din siyang kompetensya dito. But, don't get me wrong guys, etong phone ito ay nagpe-perform pa rin naman dito sa Mobile Legends. As you can see, ultra po siya. And playable na playable siya without lags and frame drop. Siguro, kapag naglaro ka dito ng matagal ng Mobile Legends, saka pa siya maglalag kapag mainit na po siya. Pero kapag hindi mainit, malakas yun yung wifi, okay na. Etong phone ito pang Mobile Legends. Call of Duty naman, ganun pa rin. Playable na playable pa rin siya. Kaso lang, unlike other brands, eto guys ay hindi pa po dual speaker. Single firing speaker lang po etong si Realme Note 60. So, hindi siya masyadong booming pagdating dito sa Call of Duty. Now, overall, if you're a casual user or hindi ka naman talaga gamer, well, definitely wala ka ng problema dito kay Realme Note 60. Especially kapag Realme fan ka and gustong-gusto mo yung UI nila, gustong-gusto mo yung inside ng kanilang phone, kung ano yung mga features nila, well, definitely, okay na itong si Realme Note 60 for the price. Pero, ang masasabi ko lang is kung gusto mo ng ganun, why not the Realme Note 50 na lang, diba? Masulit yun. Now, for the battery naman, same lang din with the Realme Note 50. This has 5,000 mAh battery with 10 watts charging. Now, yung kanyang 5,000 mAh battery guys is makuna talaga yan dahil nga 720p lang po siya. So, hindi masyadong power hungry or kumukuha ng power yung kanyang display dito. So, makuna talaga siya. Aabot siya ng up to 2 days kapag hindi mo siya masyadong ginagamit. Pero kapag palagamit ka talaga ng smartphone, well, definitely 1 day is enough dito kay Realme Note 60. And sa charging naman guys, almost 3 hours po from 0 to 100% yung itatagal na inyong pag-charge dito kay Realme Note 60. So, mabagal talaga siya guys. That's why yung i-recommend ko sa inyo is mag-charge na lang kayo kapag tulog na. Now, let's talk about the camera. So, dito guys, dito talaga siya nag-improve. Yes, nag-improve. Mga 1K plus yung naging cost ng kanyang improvements. At the back, nakalagay yung kanyang 32MP main camera with auxiliary lens. And sa kanyang selfie naman ay 5MP selfie camera. Now, the improvement here is yung lundag from 13MP naging 32MP na po yung kanyang main camera. So, as you can see naman, napaka-sharp ng kanyang mga photo dito na makukuha and natural na din siya pagdating sa kanyang kulay. Yes, the color production has improved from the Realme Note 50. Kaya naman yung aking skin tone dito is mas accurate compared doon. And I really like the photos na nakuha ko with this phone. High quality po siya. Hindi po siya parang captured ng isang mumurahing smartphone, mga 5K. Hindi po ganun. So kapag etong gamit mo, ma-angle mo ng tama, hindi talaga nila masasabi kung magkano yung phone mo. Ganun kalaki yung improvements ng camera nitong Realme Note 60. And sa selfie naman guys, soft and medyo low quality po siya compared sa kanyang back camera. Though, medyo natural and accurate naman yung kanyang colors dito. So, para sa akin, kung gusto mo talaga yung high quality, yung makikita talaga yung mga pimples ninyo, kung ano man yung tunay na kulay ninyo, kung anong tunay na balat ninyo, well, definitely use the back camera. Pero kung gusto mo naman maging mas bugapo, mas soft, well, definitely use the selfie camera. Now, let's talk about the video quality. So, dito guys, ay makakakuha tayo ng 1080p at 30fps sa kanyang main camera and 720p at 30fps naman yung maximum dito sa kanyang selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using the Realme Note 60 and also this is the audio of the phone. So, ano sa inyo? Okay ba? Now guys, this is a video quality of the selfie camera. Medyo pangit siya para sa akin. Sakto lang. Decent lang. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So, eto guys,
yung video quality using the Realme Note 6. Now, the video quality of this phone has not improved at all. Same lang sila ng Realme Note 50. So, para sa akin guys, overall, yung nag-improve lang talaga dito is yung kanyang back camera na photo. And overall, hindi siya masyadong malaking improvement. Malaki siya tingnan in paper dahil nga 32MP from 13MP. But on the results, halos same lang talaga. Pero again, don't get me wrong, maganda pa rin. Sinabi ko naman sa Realme Note 50, diba? Maganda. Overall, recommended ko ba etong si Realme Note 60? Well, definitely, it depends. Kung ikaw ay Realme fan and gusto mo talaga yung kanilang OS, well, okay na to for its price. Smooth naman siya, okay yung kanyang camera, and yung kanyang build talaga, yung kanilang pinagmamalaki, which is really true. Solid na solid etong phone na to. And maglalast talaga to ng matagal na panahon. So kapag ganon yung gusto nyo, okay na to. Pero kung gusto nyo yung mabilis na charging, mas show na display, mas higher na refresh rate, mas maganda na design, well definitely, wag na lang muna kayo dito kay Realme Note 60 guys. Pang rugged user talaga to. Pang mainitin yung ulo. Pwede rin to para sa mga toddlers. Kasi 'di ba kapag binibigay yung phone, itatapon nila. Ayoko na! Oh, pwede na to. Hindi na kaya magpo-problema with this phone. So, I think that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. And if you did, well, definitely subscribe now. Also, don't forget to join our giveaway na tong Realme Note 60 guys this December 15. So, yun na naman. I'm JP and this is GTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.